Ladies and gentlemen, Taon-taon, ito ang inaabangan tuwing Pebrero ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund, ang dividend payout ng state-run housing agency. Bakit? Dahil malalaman ng mga nag-impok kung gaano kalaki ang kinita ng kontribusyon nila sa Pag-ibig Fund. 6.62%! Natatandaan niyo ba ang bawas sa sweldo niyo na 200 pesos kada buwan? Tapos may subid din ang employer? Kaya lahat ng miyembro may makukuha sa ilalim ng Pag-ibig Regular Savings. Kung hindi ka magka-cash out, naiipon ito hanggang magretiro. Ang dividend rate, 6.62%. Yung miyembro na may ipon sa Pag-ibig Fund, yung ipon niya, kunwari ay 10,000 pesos, ay kumita yan ng 6.62%. Diba? So, 10,000 times 6.62, so 6,620 pesos, diba? Pag MP2 naman, the 7,000, nalito na ako, 7.12, no? 7,120. And that is tax-free. Para sa mas mahilig mag-impok, sa ilalim ng Modified Pag-ibig 2, mas malaki ang kita nyo na dividend, 7.12%. Paano nga ba na-deliver ng Pag-ibig ang ganitong kalaking kita sa mga miyembro? Sumipa kasi sa record high na higit 1 trilyong piso ang total assets ng Pag-ibig Fund noong 2025. Malaking bahagi ng assets na yan ay napalago sa tulong ng investment sa housing, real estate at mga pautang sa miyembro. Kaya sa investment income pa lang, 50% ang taas ng kita ng Pag-ibig Fund. Dahil kumikita ang institusyong ito, ang mga miyembro nakakakuha ng housing loan na may 3% interest, pinakamababa sa industriya. Even if you are a housing borrower, you still receive that 6.62% dividend. Di ba baliktad? Di ba? Baliktad. So, kumita ka pa. Mula sa housing loans na yan, kumikita din ang Pag-ibig. Dahil net profit ang Pag-ibig, ibig sabihin kumikita. Magbabayad ito ng dividendo sa mga miyembro ng higit 64 bilyong piso. Record high din. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.